Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay ang 4.5 season ng kanyang teleserye ng Norman Mangusing content, na kung saan ay meron po siyang live stream kanina lang mga hapon bandang alas 13:30 o alas 3 ng hapon, ay nag-live stream muli itong si Norman Mangusing. At bigla-bigla na lamang nagpalipad itong dalawang vlogger na matalino, mga ka-plastic, na kung saan ay nagpapasiklaban sila ng palipad. At yun na nga, gaya nga na sinabi ni Yorlen Marcos, diba, ang tawag sa mga taong nagpapalipad ay mga tanga at bobo, mga ka-plastic. Kasi ini-exploit nila yung mga kagaya ni Norman Mangusing na gawing kabuhayan ang pagla-livestream gamit ang pagpapalipad.
'Di ba? Imbis na i-report nila yung YouTube channel ng tao, ay sila pa ang nag-e-exploit, mga kaplastik. Yun ang masakit sa katotohanan, na para bagang yun na lang kasi yung pinaka sabihin na nating gatasan nila. O di ba, maging ako man naggagatas, hindi tayo papakayopokrito. Pero hindi naman ako in the way na kailangan ko pang magbayad pa kay Norma Mangusin para mapansin ang aking mga comment, di ba? At biglang aalokin ng interview. Kumbaga, itong mga to, hindi ko alam kung isa bahagi ito ng ng script, mga kaplastik. Parang minsan kasi hindi na mapupukaw sa ating isipan na baka isa parang WWE lang ito eh. Isa part of drama o teleserye nga talaga, na kung saan ay baka tayo lang yung nagiging tanga dito sa mga taong to, pero deep inside pala mga magkakasundo rin pala itong mga vlogger na ito in the first place. 'Di ba? Nag-aargumento tayo sa social media, nag-aargumento tayo sa commentary, at the same time sa comment section. Tapos malaman-laman natin magkakasundo pala itong mga to at may mga sum of script pala silang pinaplano sa mga susunod na araw na maggagawa sila ng mga patutsadahan sa social media. Kasi magugulat ka na lang biglang magpapalipad tong dalawang ito at binigyan pa ng malaking halaga. Ito, papakita ko sa inyo. Si Nico David ay nagbigay ng 50 pesos kay Kulaong at nag-message ng congratulations, panalo sir. Sa puntong panalo, mga kaplastik? Panalo daw sa korte. Yan yung siguro yung ibig sabihin niya, yung panalo in the way na ano ba to? Yung sa kaso niyan sa asawa ni MG. Parang gusto yata ito yung iparating. Kaya congrats sa panalo, Sir Francis. And then ito, bigla na naman po siyang humirit ng palipad. Sir, dati po akong poker player, kasama ko sila Roy Lee at si Choke Takayama. Minsan laro tayo. Kasi poker player talaga to si Nico David. Talagang combination. Talagang compatible is finest, mga kaplastik. Pare silang may mga may mga dugong sugarol. At ito po, bigla na lang umepal yung isa. Sabi naman, hello Boss Epelem, pa-shoutout naman kay Ate Marbs. Kasi itong mga taong to, kinokontent si Ate Marbs, yung jowa ni Norman daw. Itong si Norman, hindi naman mamaya panorin natin, hindi ganong green up yung ganito. Parang binati lang naman si Ate Marbs. Nagbigay rin ng 500 125, 150 pesos, so 175. 175 plus 500 o 165. Ay, 165. 625 pala. Ay, 675. Ano ba naman? 625 plus 500, so 1125. Tama ba? O ito. May paabol pa uli siya. Boss Epelem, kay Nico David muna, after yun sa akin, mas kailangan kasi ni Nico ang views na sa ngayon. Mag-giveaway muna ako kay Nico. Love you, Cuddle Teddy Bear. Nagpapataasan pa ng palipad, nagpapataasan pa ng ihi. Kasi nga ito, nag-aagawan sila sa interview kay Kulaong, itong dalawang to Tapos ito, poker, baccarat, slot ako, high stakes gaming yan ang pag-uusapan natin. Wala about sa kaso or anything. Doon na yan sa mga desperate YouTubers na gumagata sa'yo. Ba, nagpaparinig. Talaga nagpaparinig sila. 'Di ba? Hindi daw niya kailangan yung controversial ni Kulaong para lang sa clout. Actually, kahit hindi naman siya sumali sa controversial na yan dahil yung algorithm ni Nico David hindi na tumataas sa 10,000 views
Alam mo, how ironic na 300,000 plus yung kanyang subscriber. Tapos yung mga views lang niya 1,000. Tsamba na lang ang 20,000. Diba? Once in a blue moon lang 5-digit views. Tapos ito yung rebat niya dun sa best friend niyang matalino rin. Hi sir, wala ako talagang paki sa views. Di ako nagla-live ng 3 oras araw-araw. Nagpa-promise kasi ako sa audience ko, ayoko lang yung mga issue mo boss, corny na yon. Parang pinaparinggan niya yung isa na 3 oras nagla-live dahil syempre mahilig din sa palipad yung isa eh. Kaya nga masipag mag-livestream yung gabi-gabi. Buraot din sa palipad yun eh. Palipad sa sending stars, tapos palipad pa sa super chat. Ganyan kasi mga dugong scammer, mga ka-plastic eh. Mga umaasa sa mga palipad ng mga audience na naloloko nila, dinadaan lang nila sa intellectual na pananalita. Diba? Kaya ito, tingnan mo, nagpasaringan na yung dalawa sa sa palipad. O, tingnan mo, 250 oh. Nag-aksaya kayo ng pera. 250. Mamaya na, kwentahin natin mamaya. At ito pa, 500 uli oh. Boss FLM, kay Nico David muna, after yung sa akin, mas kailangan ni Nico David ang views. Sa ngayon, mag-giveaway muna kayo kay Nico, love you. Ayun, inulit ko lang yung screenshot. Tapos yan na nga, ito 1,250 oh, grabe. Talagang galante. Yan ang maganda, gatasan ng sugal. Poker is life. How about your wife, Boss FLM? Off limits. Ano masasabi mo sa mga paid political bloggers? Okay lang ba sa'yo yun, Boss o FLM? Diba? 1,250 plus 500. So 1,750 plus 250, 2,000. 250 ulit. 2,250. 500, 2,750. 500 ulit. 3,250. 125. 3,375. Plus 50, 3,425. Consolidated na yun. Iba pa yung sa mga nag-comment sa kanya na si Mr. Cadaver na nagsesend din ng mga 3 digits na palipad. Pero yun mo, 3,375. Nag-lustay kayo sa taong ito. Imbis na i-mass report ninyo yung taong ito para matigil ang kademonyoan nito, kayo pa nag-i-exploit na para bagang gustong-gusto nyong gawing pera ang bawat mga balitaktakan ninyo ni Kulaong. Diba? Huwag nyo sabihin na hindi kayo hipokrito in the way na yun. Baka sabihin nyo, silipin nyo na naman yung YouTube channel ko na puro Kulaong nga naman yung mga content mo eh. Hindi. Kaya tingnan mo naman, kumpara naman sa mga views nyo, akin 3 digit lang. Wala ako napapala dun. Baga ito, ine-express ko kasi dahil itong magkabilang kampo na to, may mga mali rin naman nagawa. Tulad yan, sa malaking pagkakamali yung ginawa ninyo, mga ka-plastic. Imbis na i-mass report nyo yung YouTube channel, ine-exploit nyo pa magwaldas ng pera para pansinin lang kayo ni Kulaong. Pero mo 3,725. Ay, 3,375. Naglustay lang kayo para lang mapansin at alukin ng interview. Ito naman si Kulaong na overjoy naman. Tontuwa. Kumita ng 3,000 kaya biglang huminto sa livestream. Alam ko pag lagi ka nagpapalipad sa isang account, pwede yung ma-spam eh. Alam ko ganun yun eh. Kasi may rules kasi si YouTube na
bawal yung parati ka nagpapalipad sa comment sa isang content. Alam ko ganun eh, may rules kasi yun eh. Pero siguro nakakalusot, hindi nahalata. Kasi ang ginagawa nila iba't ibang amount kada comment. Diba? Mo nag-aksaya ka ng 3,375. Diba? Kung pinamigay nyo na lang yan sa mga nangangailangan, yung mga nagugutom sa labas. Diba? Wala kayong kwentang nilalang. Naghahabol kasi ng silver play button yung isa eh. Tapos yung isa naman naghahabol lang sa mga cloud chasing. Lahat naman tayo humahabol sa cloud, pero hindi naman ako para maggumastos pa ng pera para makapag-deal with sa isang scammer. Ito naman si kupal na kulaong, nagpa-thirst trap sa pera. Di niya alam. Yun yung gagawin pambala sa kanya sa susunod na kaso niya. Yan hindi niya naisip eh. So magtungo tayo sa sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang post na ang sabi niya dito baka ito yung number na nangutang daw sila kay Norman Mangusin. Liza Marcos. Yan, not from me, Liza Marcos warns public of accounts pretending to be her to soliciting her money. Yan. Merong pinost kasi si Liza Marcos na nilalabas yung kanyang mga contact details niya. And then nagpapanggap siya na si Liza Marcos at humihingi ng mga pera sa mga taga-supporters niya. Kaya naisip tuloy na baka nag-comment si Mark Jason solid to ate. Ba? Doon pa lang ini-scam na niya si Liza Marcos nung panahon yun. At niloloko pa niya ang magulang ni Bongbong Marcos na si Madam Imelda. Kupal, no? Sana mapansin ni Liza Marcos tong mga post ni Food Genius. Pag napansin to, malala, sigurado. Demanda to the real, mga kaplastik. At dahil dyan mga kaplastik, yung mga kumakalaban sa kanya, isa sa mga tumutulig sa kay Kulaong ay nakapagpundar na ng sariling garahe. Sabi nga ni Erwin the King CR dito, kaunting katangaan pa Norman, may ceiling na to. Gatas na gatas. Diba? Ang dahil kay Norman, nagkaroon ng magandang bubong yung kanyang garahe, mga kaplastik. O, diba? No? Konting kabobohan pa Norman, gaganda na ang bahay ni The Kings. Diba? Boss, nakakasawa na din ng mga content nyo na ganyan. Ako galit na at buisit din sa kahambogan ni Norman Gusgusin. Pero nakakasawa na din makita ang content nyo sa kanya. Parehas lang kayo ni makagago po. Sabi nga ni Erwin the Kings, may pera sa basura. Kasi, di ba, tama naman. Basura ugali ni Norman eh, kaya pinepera. Tsaka nagpaka-real talk tong si Samuel ha. Hindi siya natakot na mag-comment ng ganito. Baga, may mga netizens pa rin naman talaga na nauumay na. Kaya nga napapansin mo mga latest video ni Makagago. From 400,000 to 1 million, 1 million views, bagsak, nag-decrement into 200,000 to 100,000 na lang. So ano ang ibig sabihin nun? Nagsawa na mga taong bayan, mga kaplastik. Kasi wala nang resulta yung pinaglalaban. Baka kasi umabot na ng 1 year yan, ganyan pa rin yung alitan. Hindi na kasi para gawin pang parang mala One Piece ang episode ng alitan nila ni Kulaong. Para pahabain pa. Diba?
nag-e-expect yung tao na matuldukan na yung katarantaduhan ng taong yun. Bakit yung isang scammer na si Kulasa nakakulong na ngayon? Partida, hindi pa niya ginawa ng content yun. Pero nakulong, di ba? So, ibig sabihin, kung may paraan, kung may paraan, talagang may paraan. Kung ayaw, may dalilan. Di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ang daming paraan. Ang problema, humahaba yung serye. Tapos, kung may entrada yung dalawang matalinong vlogger, i-interviewin daw si Kulaong. Pagkakaperahan pa. Di ba? What the hell are you doing? Imbis na i-report yung channel, aalagaan pa yung katarantaduhan ni Kulaong. Kaya natuwa na naman si Kulaong. So magtungo na tayo doon. Huwag na natin patagalin. Saan na ba yun? Ito yata yun. Panoorin natin to. Confusion. Asian doesn't was come. March Martinez. Shout out, Kabsat. Wala pa. Ang nagpapainit pa siya. Shout out. Boss, wala bang quote of the day? Anong quote of the day ba gusto mo? Anong quote of the day? O, bigyan kita. Quote of the day. True greatness lies in humility. O, di ba? Ayos na ba yun? O. True greatness lies in humility, character, and service, rather than mere success or superiority. Yeah, quote of the day yan, ha? Ulitin natin. True greatness lies in humility, character, and service, rather than mere success or superiority. Kada Bear! Nandiyan ka na naman, Kada Bear! Yon! Tong ina mo ka, Norms. Good PM. Kamusta? Hindot. Abay, hindot ka rin. Kamusta ka? Tong ina mo rin. Oh, di kalibre talaga to si Kada Bear. Oh, Kada Bear. Yan ang tunay na basher. Oh, di kalibre. Hindi pala. Kritiko. Kritiko. Oh. Mula ngayon, mula bukas, mula na ulitin ko, huwag nyo nang idrag yung mga pangalan dyan. Hindi ko mga kilalang tao yan. Okay? Alright. Focus tayo. Focus. Focus tayo kay Kada Bear. Sabi ni Kada Bear, Hindi niya talaga kilala pero mamaya nakilala niya yung dalawang vlogger kasi may palipad. Talagang walang kwenta. nagpalipad siya. Kung ina mo, yun. Sabi niya, hindot. Hindot ka rin. Tagbaboy. Akalain mo,
4 na araw na tong ubo ko. Ano sabi dito? Norms, binasa mo na naman yung word of the day mo, haha. Hindi, anong binasa? Kinabisode ko yun. Alam mo ibig sabihin ng kabisote? Oh. Si Enteng kaya to, Enteng Kabisote. True greatness lies in humility, character, and service. Ayun. Yun yun. Sinasabi ko. Totoo naman. Totoo yun. Mga great quote yan. Oo. Ang importante, napagbigyan ko yung hiling nyo. Di ba? Ganun lang kasimple. Nanghingi ka ng word of the day. True greatness lies in humility, character, and services rather than mere success or superiority. Di ba? Hazel 21, have a blessed day po. Have a blessed day din sa'yo, Hazel. God bless you, Hazel 21. I miss you, Hazel 21. Hazel 21, I miss you. Sabi ni Cadaver, na-busy lang, Norms. Haha, gulong ng buhay mo, Norm. Anong gulo? Bakit naman gugulo buhay ko? Ganun talaga. Kailangan malabo bago luminaw. Paano ka maghahanap ng kalinawan sa malinaw? 'Di ba? Hindi ka makakakita ng kalinawan sa malinaw. Oh. So kailangan malabo bago luminaw. Labuin mo muna bago luminaw. Yes, sir. Salute. Sabi, Boss FLM, kamusta buhay mo dati? Binata, marami bang babae na naghahabol? Huwag na natin pag-usapan yan. Lipas na yan. Oo. Oo. Mark Martinez, mga basher, cooking ina lahat. Oh, ang dami naman palipad ni Mark Martinez, ha? Nice one, Mark. Kapsat. Yan ang kapsat ko. Oo, talagang. Huwag masyadong pag nagpalipad, tama na yung mga blue-green lang, ha. Huwag na kayong magpapadilaw at pula kasi para tinutusok yung mata ng basher natin dyan pagka diba? Okay na yan, ganyan-ganyan lang. Tayo lang magkukwentuhan. Thumbs up muna kayo. Gatas. Exploit pa more, mga bobo. Oh, kumusta naman ang mga araw nyo? Shout out lang. Shout out lang tayo. Ang hirap pagpahaba ng buhok. Oo, ang hirap pagpahaba. Tagpagupit ako, uka-uka pa. Bako-bako rin mukha mo. Sabi ni Cadaver, Norms, good PM. Sabi ni Mark Martinez, kapsat, ang mga bobo pala ng bonjing na yan. Ha? Ano yun? Sabi mo? Kapsat, ang bobo pala ng bonjing na yan. Sino ba tinutukoy mong bonjing, Mark Martinez? Pakiliwanag mo. Oo. Si Pastor? Bonjing? Huwag na natin na tayo magano ng mga pangalan, mga ganyan. Basta tayo, live na lang. Ganun lang. Huwag na kayo magbanggit. Pagka may involved na name, okay, hindi ko babasahin. Kasi nakaantabay sila
Baka mamaya kasuhan na naman tayo dyan. Oo, kaya kung maaari, ngayon pagka merong mga grupo sila, grupo nila na magko-comment dito ng masama at alam yung nabasa ko ay baka gamitin pa nila labas sa atin. Hindi na ba tayo? Nagbabasa lang ako ng comment. Wala na ba tayo opinion dyan? Okay? Ay paki-hide nyo na lang. Paki-time out nyo na lang kung sino yung nagko-comment ng pangit. Marami naman kayong moderator dyan. Ingatan natin makapagsabi ng pangit laban sa kanila. Okay? Kasi baka wag natin sila bigyan ng kasiyahan na makasuhan tayo. Wag. Ayun. Pero pumatol ka pa rin dun sa palipad ng dalawa. Diba? Uto-uto ka rin eh. Di mo alam yung mga bawat tanong nila sa'yo. Yun na yung plano. It's a plan, mga ka-plastic. Mamaya, sasabihin ko sa inyo bakit plano yan. Kung sila may sinabi pangit sa atin, screenshot nyo, ipadala nyo sa akin, ikaso natin sa kanila. Lea Weda, thank you. Maraming salamat sa iyong 3,200 yen na palipad. Thank you, Kamsat. Maraming salamat, Lea. Sayang ang pera Maya mo. Lea, thank you. Sabi ni Kadaber. Ano yung sinasabi mo, Kadaber? Sabi ni Nico David, congratulations sa panalo, Sir Francis. Ikaw ba talaga yan, Nico David? Congratulations din. Diyan si Kadaber, Nico David ha. Ay wala akong sinasabi pangit sa'yo. Si Kadaber lang ka na nagsasalita dyan. Ayan na. Si Kadaber lang nagsasalita dyan. Shout out sa'yo, Nico David. Kadaber ha, huwag ka magsasalita ng pangit kay Nico David ha. Sabi ni Mark Martinez, Nico David. Sabi ni Nico David, okay lang, wala ako sama ng loob sa'yo, Sir Francis. Wala din naman ako sama ng loob sa'yo. Hindi naman tayo nagkita na personal. Dito lang naman yung pangalan mo, nakilala ko dito lang sa social media. Di ba? Pero personal, di pa naman tayo nagkikita. Kung ano ang trip mo, pwede ko sakyan. Wala problema. Shoutout sa'yo. Sabi ni Kadawer, Boss Nico David, ayan na, boss. Binibira ka na. Ikaw nga dyan eh. No isang araw nga, kung ano-ano sinasabi mo kay Nico eh. Sabi ni Mr. Kadawer, si Nico David dyan. Boss, kasi may check. Ang galing ha. Uy! Kadawer ha, boss, natawag mo sa akin. Yes, boss! Mas boss kita. Di ba? Ulol, add subtract, Norm. Ulol ka din. Ay, nako. That is the relation. Sabi ni Nico David, Sir, dati po akong poker player. Kasama sila Roy Lee, at si Choke Takayama. Ha? Kilala mo si Choke? Puta bata ko yun, si Choke. Oo. Itanong mo ko kay Choke. Kung kasama mo si Choke, itanong mo ko kay Choke, and then malilinawan ka kung totoo ba yung kinukwento nila tungkol sa akin at yung kinukwento ni Choke na wala pa kaming bulbul magkakasama na kami. Yun. Si Choke ang tanongin mo tungkol sa pagkatao ko. Kung mas Ang late talaga ng mundo sa mga mundo ng mga sugarol na. Pero mo, yung kakilala ni Nico David, kakilala rin pala nito. So parang yung closeness nila is, it's a mutual. Hindi lang sa mutual friend o mutual gambler mate, kundi sa mutual understanding where it comes sa paggagawa ng mga sa mga gamblers, mga ka-plastic. It's the reason why kung bakit wala naman talagang yumayaman sa pagiging sugarol.
I just wonder na bakit maraming addict sa sugal na wala pa akong nababalitaan sa telebisyon, sa social media o kahit sa personal na buhay na may isang taong sugarol na biglang yumaman o nagkaroon ng malaking bahay at lupa. Wala pa akong nababalitaan na ganun. Diba? Wala. Baga parang pumunta ka lang doon, nagtapon ka lang ng isang bundle na pera, pero ang end up nun, stress tsaka sama ng loob dahil di ka nanalo. Yun talaga. Diyan na magsisimula ang relationship nila ni Andy. Etong si Norman. Ba akong tao o walang iya akong tao. Kasi, sasabihin ko sa'yo, kami ni Choke, wala pa kaming bulbul. Oo, magkasama na kami. Oo, magkakilala na kaming dalawa. Oo, ayan si Choke. Si Mike Takayama. Oo. Shoutout sa'yo, Nico David. Sabi ni Adorable Kayo. Uy, Adorable Kayo. Hi, Boss Epelem. Pa-shoutout naman kay Ate Marbs. Oh, Ate Marbs, shoutout daw. Sabi ni Adorable Kayo. Adorable Kayo. Hala! Kilala na kita. Ikaw yung magaling na, na hacker. Oh, Hacker. kita mo? Nagpapalipad pa rito si Adorable. Nang pangit no? Maaalala ka lang sa pangit na identity. Hindi ko alam kung parang pinag-usapan na nilang tatlo to. Baka kasi siyempre 'di ba umiinit na ngayon sa politics dahil may isang pinsan ni President ay may balak na lumuwas ng Singapore. Tapos magpapa-check up daw. Meron naman hospital dito sa Pilipinas. Bakit kailangan mo pa sa Singapore magpa-check up? Wala ka bang tiwala sa mga doktor dito sa Pilipinas? Siyempre, pag umiinit ng usapin dyan sa politics, parang biglang gumagawa ng paraan itong mga vlogger na butler na para bagang gusto nilang gumawa ng extra twist para magkaroon ng interesting yung mga tao mapanood sila. Tapos sasabayan ng mga parang pambubuyo ng ibang vlogger na excited na ako na ma-interview ni si Norman Mangusin. Halatang-halata talaga nagpapahype yung mga vlogger na to Kasi ayaw nga kasing maipaling ng taong bayan yung seryosong usapin patungkol dun sa politika. Baka naman sabihin na naman ng mga basher, di doon ka sa politika, hindi ka na namin kailangan dito. Hindi, ang problema kasi napaghahalataan na natin na kapag umiinit ang usapin sa politika, bigla kayo mag-extra twist ng mga vlogger dyan. Gagawa kayo ng paraan para mapansin kayo ulit. Ang gagawin ninyo, kakausapin ninyo yung taong kinakalaban ng best friend nyo. Diba? Anong point? Ba't kailangan nyo magpalipad? At para pansinin kayo ni Kulango at mag-collab kayo sa isang podcast. Diba? Parang ine-exploit mo na tumagal pa sa industry o tumagal pa sa social media industry itong si Kulaong. Imbis na mabura na siya sa social media. Diba? Yan yung problema. So, ibig sabihin, gumagatas kayo. Diba? Nagpalipad kayo with that condition. Kailangan yung interviewin yung tao. For soliciting ba? Diba? Para para makapaghalungkat pa ng mga pwedeng ikakaso kay Kulaong. Yun ba yung layunin ng dalawang ito? Baga tineterstrap niya itong si Kulaong dahil sa mga palipad? Yun. Ito yung hindi naisip ni Kulaong.
Akala niya kasi etong mga to, ang layunin lang is entertainment. Tamang tanungan lang, tamang trastukan lang sa social media. Di niya alam kasi itong si Kulaong hindi mapigilan ng bunganga. Kaya sinungaling man si Kulaong, biruin mo, nuknukan ng sinungaling, makikipag-interview ka. Di ba? Di ba galit kayo sa sinungaling? Tapos ngayon magi-interesting ka makipag-collab sa podcast o sa interview. What the hell? Kilala na kita. Ikaw yung magaling na na hacker. Oo, kita mo? Nagpapalipad pa rito si Adorable kayo. Pa-interview ka na, Norms. Kritiko yan si Indie Basher. Walang problema. Walang problema. Pa-interview ko dyan. Sino gusto mag-interview sa akin? Ikaw, Adorable kayo. Gusto mo ko interviewin? Pwede naman. Pwede naman. Basta gusto ko walang cut. Yung tanong, kahit anong tanong, sasagutin ko yan. Interview yan eh. Di ba? Walang cut, walang edit. Hindi natin Walang cut, walang edit, kahit tanong-tanong daw. Pero wag daw yung sa kaso. papagandahin. Normal lang. Live ka, live ako, kwentuhan. Tanungin mo ko lahat ng gusto mong itanong. Tungkol kanino, tungkol sa pagkatao. Lahat, pwede mo itanong sa akin. Sasagutin ko yan. Walang atrasan. Pwede ko dyan. Panindigan mo yan, ha? Hoy, Kung tuloy. sabi ni Harut, Nico David, mapangi, wag ganon. Kaibigan ni Chucky yan eh. Wag ganon, wag ganon. Wag ganon, wag ganon, wag ganon. I-time out kita ha. Time out. Ate Marv, shout out daw. Sabi ni Adorable kayo. Goyan Norms, kay Boss kayo or kay Nico David. Pwede, pwede. Basta pera laban. Sige. Alam Ano, nyo ba pera? na maraming gusto interview sa akin na malalaking TV network. Hindi ko pinagbigyan. Isa lang ang pinagbigyan ko, dinayo eh. Si Taragis. Si Taragis lang pinagbigyan ko na mag-video. Sabi ni Yuha, baha. Boss, kailan mo tatanggalan yabang si Erwin Ciar? Naku, huwag na kayo magbanggit ng pangalan ganyan. Hintayin nyo na lang. Lea Ueda. Sir, pakikamusta kay Abi, BFF ko, Tita Malunya. Dito, nagkasama kami niyan once sa debut ng pinsan niya dyan sa QC. Ganon. Best friend ko yun si Abi. Thank you, Lea, sa 800 yen. Adorable kayo. Shout out daw. Pa-shout out daw kay Ate Marv. Sabi ni Adorable kayo. Ewan ko kung totoong ikaw yan, ha? Kasi malay mo, may gumamit lang sa pangalan mo. Anyway, thank you. Nagpalipad siya ng 500 pesos para ipa-shout out si Ate Marvs. Ayun. Thirst trap. Diyos ko. Kayo, bahala kayo. Ayan, ha? Nico David, Adorable kayo. Gusto nyo ako ma-interview? No problem. Gusto nyo ako umakyat sa live nyo? No problem. Basta yung maayos lang na, alam mo, wala lang bastusan. Maayos lang na tanong. Hindi sarkastiko. Sasagutin ko yan. Ako, sabi ko nga, Hindi niya may unang-unang papangako passion ko yun. Dito si Cadaver. One and only Adorable kayo. Ayun. Hindi nila may papangako yun. Nako. Lalo na kung ma-hype yun. Baka walang yaing ka pa sa live dun. Ikaw, decision mo naman yun kung gusto mo ng karagdagang panibagong kaso sa kanila. Di walang problema. Kasi ang mga yan, ang layunin yan, maghalongkat na mga pwedeng ikaso sa'yo. Kaya gusto kanilang kausapin. Hindi mo na gets kung bakit kailangan kanilang kausapin. Maaring parang ano yan eh, parang tawag dito sa Amerika. Parang CIA na kunwari nagpapanggap na civilian. Tapos
pupunta siya sa mga lugar na kung saan ay pugaran ng mga illegal na tao. Tapos makikijoin siya doon, syempre. Kunwari curious siya, para makikijoin siya na gusto niyang sumali sa mga ganong organisasyon. Parang ito lang, halimbawa lang. Tapos ngayon kapag na-discover nila na may ganitong kalakaran o yung mga something na talagang malaking ebidensya para ikasira ng organisasyon na yon, doon ka na mababali, doon ka na madadali. Kaya ingat-ingat na lang, Norman, kung itutuloy mo man yung trastukan ninyo ng dalawang vlogger na yan. Ingat na lang. Pero kung wala, syempre ito si Norman, siya yung karakter na hindi niya pinag-iisipan yung mga pinagsasasabi niya. May possibility na talagang etong dalawang to, ang layunin niyan, maghalungkat ng pwedeng ikakaso kay Norman. Magugulat ka na lang, biglang magko-content yung the biggest, yan, tangina, bigla ka na ngayon babanatan na naman yan. Tapos may mga proofs na naman na may lalabas na dokumento, patunay na tapos i-interviewin niya yung mga nabanggit mong tao na tulad yan, nagbanggit ka ng isang tao na kakilala ni Nico David. Diba? O i-interviewin niya yan sa nako, yari ka na naman. Yan yung mga point of view doon. Kaya mag-iingat ka, Norman, ako. Baka talagang di ka na mapagbigyan ng hoyo ka na talaga 100%. Follow nyo na yan, si Adorable Kayo. Nako, Alam mo yung promote mga pa. vlogger, content creator, kanya-kanyang content yan eh. So syempre kung ano yung trending, sinasakyan nila. Some of them they Dick don't Rider look ba? into the heart. Some of them basta content lang. So ako naman wala naman akong problema doon eh. Kaso ang problema, once na makausap mo sila, yun na yung bagay na magiging game over na. Siyempre, kung ano man yung sabihin mo, pwedeng ipanglaban yun sa mga pwedeng mangyari sa'yo. Diba? Maaring maging cause yun ng matinding kaso sa'yo. And that's the reason why hindi ka nauubusan ng kaso eh. Dahil pinapatulan mo yung mga kampo nila. Diba? Hinahaya mong magbigay daan yung mga taong yan na alamin yung mga sikreto mo. Katulad dito si Cadaver. Unang-unang basher ko yan, pero pag nagtanong yan kasi malumanay. 'Di ba? Malala pero malumanay. Pero sinasagot ko na maayos. Sabi ni Cadaver, kung ako Norms, mas okay kay Boss Adorable Kayo. Pwede naman, sige. Nagsiselo si Nico David, siya na unang Idol, trauma ka daw. Sa ganitong apelido, tromahin mo mukha mo. Sabi ni Dico David, Sir Francis, kung i-interviewin kita about sa sugal, poker, baccarat, sabong, hindi na kita tatanungin about sa mga issue mo. Wala na ako paki doon. Sige! No problem! Oo! May mga supporting document ako dyan. Oo! Pwede. At syempre, pwede mo akong talungin about everything with regards sa Sheraton, regards sa kung saan. Yan. Pwede mo akong talungin dyan. Pwede mo Diyan ka na delikado, hoy. Siyempre, halongkatin nila yung mga database niyan, no? Yung mga data, mga information niyan. Patungkol sa Sheraton, yan, nabanggit mo na rin. Di ba, pinagmamalaki mo nga, may personal documents ka dyan. Titingnan nila yan kung talagang lihitimo ka talaga o something na illegal ka na sugarol ka ng isang nasabing resort o nasabing hotel. Di ba? Yan yung hindi niya naisip. Yung mga yan, nanunulisik yan. Nag-aano yan. Kumbaga, naghahalongkat yan ng mga impormasyon tungkol sa'yo.
Maniwala ka sa akin, 3 months from now. After 3 months, malalaman mo yung sinasabi ko sa'yo. Hindi sa paninira. Baga, hindi ko sinasabi na pinoprotektahan ko tong si Kulaong. Kumbaga, sinasabi ko to, yung mga possibility na mangyari sa'yo once na pumatol ka sa mga interview niyan. Diba? Parang tanga to si Kulaong eh. Papasok siya sa kampo ng kalaban ng mag-isa. Bagay, mag-isa ka naman talaga. Wala ka namang ibang kakampi. Kakampi mo na nga lang sarili mo tas niloloko mo pa sarili mo. Diba? Hindi niya naisip yung ganun. Na pinapa-thirstrap lang siya ng mga taong yan. Di niya alam pinagplaplanuhan na siya niyan. Once na may makita sila o marinig o mapansin na ebidensya na mabanggit niya tungkol sa mga sugal, tungkol sa mga babae niya, tungkol sa mga nakaraan niya. Kasi siyempre yun ang point of view niyan eh. Kaya pansinin mo yung kanyang apprentice, wala na masabi sa content. Wala na siyang masabing mga bagay na illegalities na patungkol kay Kulaong. Kaya ang gagawin niya, gagamitin niya yung mga bata niya para mag-interview dito sa taong to. Diba? Pero hindi naman kita mapipigilan ko lang kung gusto mo malagay sa sunog. Go for it. Diba? Nasa sayo naman yan eh. Kayang-kaya mo naman sarili mo eh. Basagin yung kwentong pinakakalat nila, lalo na ni Food Poison. Personal. Hindi, kung i-interview nyo ako, bahala kayo. Anything. Basta maayos lang na tanong, sasagutin ko. Kahit ano pa yan, kahit personal. Tingnan natin. Hindi Kung may kita pangako bibigyan ng nila yan. limitasyon. Sabihin mo lang kung kailan. Wala kasi ko Facebook. I-message mo na lang ako sa aking Viber. Message mo ako sa, alam mo naman yung Viber ko, 0917-190-0233. Message mo na lang ako sa Viber. Okay. Sabi ni Rex Marcos, iset na yan kayo NFLM interview. Million views yan. Malamang. Sige. Payag. Nakipag-collab mga kay Yamatan, di nga umabot ng 10,000. Diyos ko, walang ganun. Kay Taragis pwede pa. O kaya kung kay kay Tony Talks, yan, pwede pa. 1 million views talaga yan. Pero yung mga dalawang yan, nako, swerte ka na maka 50,000. For sure. Wala yan. Pag umabot yan ng 500,000 views sa loob ng 24 oras, bibilib na ako sa inyo kung totoong mangyayari yun. Pero malabo mangyari yun. Diba? Ayan, payag ako. Basta, wag lang kayo magtatanong. Isa lang ang bawal itanong. Isa lang ang bawal itanong. Bawal magtanong ng about sa kaso, sa korte. Yun lang. Wala na. The rest, tanong mo kung sino kumalbo sa akin, sasagutin ko. Itanong mo kung sino yung mga kinasuhan ko, sasagutin ko. Itanong mo lahat, pati nanay, tatay ko, sasagutin ko. Basta maayos lang na tanong. Wag lang mga kaso-kaso. Hindi ko sasagutin yan. Pwede ka pa rin palang bastusin. Wag lang yung Ang kaso. basa ko kasi, high-stake roller ka. Kaya Rom. Oo naman. Tama ka, Nico David. Tama. Oo. Pero kayo o Nico, David, kung i-interview nyo ako, tayong dalawa lang. Wala kayo ibang papapasukin. I-prepare nyo na lahat ng tanong na gusto nyong itanong. Kahit ano. Paano kung biglang umakyat si Makagago during your live stream ni Mentor? Paano yun?
may magagawa ka ba? Paano kung ganun yung plano nila? Biglang umakyat si Makagago sa StreamYard. Dahil pwede mangyari yun mga kaplastik dahil yung nakaraan nung nag-live stream si mentor. Biglang umakyat si Makagago nung nakausap niya tong si Yamatan. Paano kung kuyuging ka na mga dating vloggers mo, biglang umakyat sila lahat? Ano na lang kaya mangyayari sa'yo sa live stream na yun? Ganun kasi ang possibility o speculations na pwede mangyari. Palagay ko yan, biglang mag-aakyat yan si The Kings. Aakyat yan si Makagago. So, sopresahin siya niyan. Una, ang gagawin niyan, mag-iiba lang ng username yan. Tapos, bigla na lang magsasalita yan. Mako-corner to si Kulao. Babasagin niya yung kaligayahan niya habang in-interview siya ng mentor. Tapos si Yamatan, papahiyain siya sa live stream. Ako, yan na naman yung pangalawang pahiya. Diba? Di ka ba nadala sa unang pahiya sa'yo dun sa kanilang banda-banda? Tapos ngayon, hahayaan mo na naman gawin tanga yung sarili mo. Papayain mo na naman yung sarili mo. Pupunta ka pa sa kampo nila para gisahin yung sarili mo. Lulutuin ka ron. Maniwala ka sa akin. Sigurado yan. Hindi matinong kausap yung mga yan. Maniwala ka sa akin. Di ba? Sasagutin ko. Lahat. Yes. Huwag lang may kinalaman sa mga korte. Okay? O sa mga kaso. Tingnan natin. Sige, tuloy mo yung pagla-live stream mo. Sasagutin ko lang. Tuloy mo yun yan. Payag ako dyan. Payag. Tingnan natin. Gigisahin to sigurado. Sabi ni Kadater, basta ready mo lang wheelchair, Norms. Pangregalo. Alang iya ka. Itatanong ko nga kay Chokay si Nico David kung totoo nga ang kailangan niya ng wheelchair. Oh, kaibigan pala sila eh. Adorable kayo. Sabi niya, Boss FLM, kay Nico David muna. After yung sa akin, mas kailangan kasi ni Nico ang views sa ngayon. Mag-giveaway muna ako kay Nico. Love you, cuddly teddy bear. Thank you. Thank you, adorable kayo. Nagpasaring yung dalawa. Ikaw nga yan, the one and only adorable kayo. Ang pagkakakilala ko sa iyo, ikaw yung magaling na hacker. At ako na rin magsasabi, Ang pangit ng pagkakakilanlan. iba ang hacker sa scammer. Magkaiba yon. Pero parehas Ang nagnakaw hacker ng kasi impormasyon. ginagamit minsan ng gobyerno yan eh. Oo. Ginagamit ng Magkaiba nga pero iisa lang yung pinagpuntahan. Parehas nagnakaw ng impormasyon, parehas nagnakaw ng tiwala, parehas nagnakaw ng pera. So in short, magnanakaw. gobyerno yan. Parang yung gumawa ng I love you bag. Meron ako nakasabay noon sa kulungan. Mga hacker. Ginamit sila ng government para makatulong. So magkaiba 'yon. Magkaiba yung hacker. So ako nasasagot diyan. Regarding do sa may napanood kasi ko na may kalabang ka. May kalabang ka. Yun, totoo yun. Yung kalaban mo, ay nako, totoo scammer yun. Marami ako ebidensya dyan. Ako na lang ang witness. Yung kalaban mo dati, yung napanood ko, totoo yun, adorable kayo. Yung dalawang yun, actually marami sila. Ayun talaga scammer. Lahat ng ginawa nila, sa akin pa binato. Ayun. Di ba? Mas mahirap yun. Parang kilala ko na yun Pero mahirap nang banggitin kasi alam naman natin yun. Nakadebate naman niya yun. Kaya nga mukhang tanga yun nung dinebate. Debate ng mga senior, mga kaplastik. Mga tanga yun eh. Pag makikipag-debate na lang, tanga pa magsagot. Solid yan, Norm, si Nico David. Oh, sige, walang problema, Nico David. Set mo lang kung kailan.
agawan ng Set mo lang kung atensyon. kailan. Wala kasi ako Facebook. Hindi ko alam kung paano ako makakaakyat sa'yo. Paano mo ako may interview. Kung gusto mo face-to-face, message mo ako, punta ka rito, maganda na ba ito place natin? May sala naman tayo Oh, rito. Ayan, ganda. pwede pag-interviewhan. Ayan, ayan. Diba? May sala naman. Tapos, meron naman tayong kwarto sa kabila. Pwede ka rito. Pwede mo ako interviewin dito. Malatoni Kailangan ng Talks. camera, set of camera. Sabi ni never ignore real one. Never ignore real one. Shout out kay Lorin Lorenzo. Sarap niya kainumang kagabi. Shout out daw sa'yo, Lorin Lorenzo. Sarap mo daw kainumang kagabi. Di ba? Ikaw na mag-set, Nico David, kung saan at kung ano. I-message mo ako. Ay, shoutout sa lahat ng mga akro. Kay Parin Dennis Abanyo, shoutout, mabuhay ka. Parin Dennis, shoutout. Long sleeve. Sabi ni Nico David, ay sir, wala ako talaga paki sa views. Di ako nagla-live ng 3 oras araw-araw. Pinarin ka na. Kasi ako sa audience ko Ayoko lang yung mga issue mo, boss. Corny na. Tatawa ako dun sa 3 oras eh. Totoo yun eh. Kaya na isang content inaabot ng 3 oras. Tawag dun, buraot na sa palipad. Grabe, no? Ganon na kalaki ang pangangailangan niya sa buhay. Iko-content yung isang tao, 3 oras niyang pagpipestahan. Tas puro na lang tawa at walang laman na opinion lang ang mapapakinggan mo. Nakakaantok nga yun eh. Di ko alam kung bakit may sumusuporta dun, 3 oras. Kaya di sana nag-inuman na lang kayo sa labas. Doon na lang kayo nagkwentuhan kahit abutin kayo ng umaga. Diba? Kaya mag-content ka isang video sa 3 oras. Natawa ako sa rebat ni Nico David eh. Totoo yun, 3 oras. Walang laman na mga sinasabi. Puro mapapakinggan mo lang dun, mumurahin niya yung mga commenters na hindi pabor sa kanyang opinion. Pag hindi sa pabor sa kanya, mumura-murahin niya, papakita niya yung profile picture ng account na yun. Idadamay pati yung pamilya ng account user na yun. Ganon katindi yun. Kaya parehas sila ng mga bitukan ni Norman eh. Madaling uminit ang ulo. Ng 3 oras araw-araw. Nag-promise kasi ako sa audience ko ayoko lang yung mga issue mo, boss. Corny na yun. Okay, go ahead. Sige. Okay. Face to face, Nico David ba? Dito, interview. Pwede. Thirst Maganda ka yun. pa. Maraming manonood dyan. Pati mga supporter ko manonood dyan. Hindi na kasi ko gano'n nakapag-focus sa pag-video nitong mga nakaraang araw, pagla-live, kasi nga masyado ako na busy, maraming pinagkaabalahan. Okay. Kaya pala araw-araw siya nagla-live sa Raulo. Kasamo kung kailan. At maganda yan. Sige. Pagkatapos mo, sige, kay Adorable, akit ako sa live niya. Bigyan niyo ako ng link, padala niyo sa Viber ko yung link. Doon ka nagigisahin. Tanga. Shoutout daw sa Amparo site and Kalye Mausok Community Chapter Tao Gamayu.
Sabi niya, busy pa daw siya ka mang-scam ng OFW. Ay, siya nga, hindi naman OFW si Nico David eh. Hindi rin naman OFW si Adorable Kayo. Bakit puro OFW pinagsasay mo? Sabi ni Adorable Kayo, kunin ko kay Yama yung Viber mong boss FLM. Yes, yes, kunin mo kay Yama. Ipa-view mo kay Yama tong video na to. Pwede mong kunin yung Viber ko at saka yung WhatsApp ko kay Yama. Okay. Yes. Tapos message mo. Kung may live ka na, message mo, padala mo sa akin yung link, aakyat ako sa live mo. Yes. Abisuhan mo lang ako, Adorable Kayo. Sabi ni Nico David, poker, baccarat, slot, high-stake gaming. Yan ang pag-uusapan natin. Wala about sa kaso or anything. Doon na yan sa mga desperate YouTuber na gumagata sa iyo. Alright, Nico David, sige. Gusto mo ba? Tawagin ko pa si Choke. Pwede, pupunta rito yun. Oh. Nandito lang sa metro ngayon. Oh, pwede kong gawin. Pwede ko tawagin si Choke. Oh, para may tiga pagpatunay. Mahirap kasi kapag sinabi kong tumataya ako ng ganito, di ba? Tapos walang witness, di ba? Mahirap na. Oh, kokontrahin na naman tayo, di ba? Sige, goods ako diyan, Nico David. No problem. All in yun. Oh, all in si Mike Takayama. Oh, nagpalipad uli si Nico David ng 500. Grabe, ang dami oh. Umuulan ah, umuulan ng palipad ah. Oh. Paano nyo sasabihin OFW? Di naman OFW si Adorable Kayo. Vlogger naman dito sa Pilipinas yan. Hindi naman OFW si Nico David. Paano sasabihin nyo nang i-scam ako ng OFW? Wala namang OFW rito. Yung OFW, mga kaibigan ko naman yun. Di ba? Nag-aantay pa ng palipad. Wala akong pakialam kung sino kaibigan ni Adorable. Hindi ko na concern yon. Oo. Pero gigisahin ka niyan balang araw. Ituloy mo lang yung plano nyo. Makikita mo rin. Asan to? Oh, time out muna kayo. Hindi pwede dito yung pangalan na pinagsasabi nyo. Sabi ni Ben Tumbling, magaling din sa bilyar si Mike Takayama at nakalaban niya noon si Efren Boss FLM. Sige boss, papuntahin mo dyan sa hotel. Oo, si Mike Takayama, naglaban silang dalawa ni Efren Bata doon sa bahay ko dati sa Quezon City. Oo. Norms, auto-shoutout mo ko pag nasa interview ka. Oh, sige, no problem. Kahit sinong dalawa mauna sa kanila. Pero si Nico David muna raw. Tapos si Adorable naman sa live niya. O sige, auto-shoutout ka, Kadaber. Ikaw pa. Ikaw yung di ka libreng basher ko eh. Alatang moderator mo naman yan. Basher kita. Oh, ikaw pa. Hindi kita makakalimutan. Siyempre. Kasi kung basher mo yan, di dapat blinak mo na yan o kaya i-mute mo yung kanya mga comment. At syempre, di natin masasabi kung talagang bashers talaga niya yan o moderator niya yan. Kaya siyempre, di natin alam kung sino yung Kadaber na yan. Baka mamaya si Casper pala ang nagtatype niyan, di ba? Baka lang, di ba? Kaya di natin alam. Si Adorable Kayo, yan ang maganda. Gatasan ang sugal. Poker is life. How about your wife, Boss FLM? Parinig. Walang limit sa wife ko. Off limits. No. Pasaringan talaga yung dalawa. Ano masasabi mo sa mga paid political blogger? Okay lang ba sa'yo yun, Boss FLM? Okay lang yun, sige. Yan, No diyan ka problem. dali. Wife, ex-wife,
lahat ng wife, mga wife, lahat, sasagutin ko yan. Political, sasagutin ko yan. Okay lang. Wag lang yung kaso o korte sa kasalukuyan ngayon. Wag, hindi pwede. Okay? Yun lang. Yun lang ang off limit. Wife, ex-wife, girlfriend, ex-girlfriend, mga binembang. Pangalanan namin kung gusto mo. Sige, laban ako dyan. Oo! Tapos biglang in-interview ni Makagago yung mga yan. Nako, yari ka na naman. Ay nako, di ka nag-iingat, Norman Mangusin. Kaya ayusin mo ang buhay mo. Kung itutuloy mo yung interview. Si bagay, kaya mo naman ang sitwasyon. Kung gusto mong magpag-isa ulit at madagdagan yung mga kaso mo, go for it. Magpag-isa ka sa 2 vlogger na yan. Diba? Bukod sa ginatasan ka na nila, binutasan ka pa nila. Diba? Naghanap na naman ng panibagong butas sa'yo. Paano mo mareresolve yung mga problema mo sa kaso? Kung mismong ikaw yung naglalagay sa kapahamakan, di ba? Masyado ka nagtitiwala. Sabi mo nga, I don't care kung sino man yung mga kasama ng mga taong yan. O kung sino man yung mga naging kaibigan niya. Ikaw ang bahala. Impormante yan eh. Kaya nga hinahanapan ka nga nila ng paraan para magsalita ng maayos eh. Kaya talagang excited sila. Alalaman na din natin kung may surprise visit pa yan sa live stream ninyo. Interview yan eh. Naka-broadcast naman, ini-interview mo ako, sasagot lang ako, di ba? Yun. Wag lang yung may kinalaman sa mga korte-korte. Okay, Tapos may korte, surprise Quezon guest, no? City, Yari ka. Manila, marami. So, ayoko na may kinalaman dyan. Basta, kahit ano, wife, ex-wife, pangalan nila, no problem. Sasagutin ko yan. Gusto mo, tanungin mo ko, sino-sino mga nabibang. Sasagutin ko yan, no problem. Kayo. Wag lang may kinalaman sa court. Maglalagay lang tayo ng ano pangalan nito? Kukuha lang ako ng mga ebidensya na magpapatunay na yung sasabihin kong pangalan ng tao ay may kinalaman talaga sa tanong para wala silang maikaso sa atin. Halimbawa, ex-wife. Nagsabi ko ng pangalan. May papakita tayo ebidensya. Ayun. Marami yan. May tatamaan dyan. Sige. Laban ako dyan. Tapos in-interview, no? Yari ka na naman. Di ba? Gustong ginigisa sa sariling mantika. Det! Sabi niya, shout out kay Det, Lea Weda, Mark Martinez. Shout out sa inyo. Walang limit. Nico David. Hindi tayo magli-limit. Adorable kayo, wala tayong limit. Okay. Basta wag lang may kinalaman sa mga korte, sa mga kaso, wag lang. Ngayon, kung tatanong mo, political, sige. Mga babae, sige, papangalanan natin yan. Mga, lahat. Yun, papangalanan natin yan. Kung may madadamay dito, Sa politika, pag may nabanggit kang di maganda, yari ka na naman. Tapos bigla na naman lalabas yung taong yun. Nagpapatunay na madedemanda ka. Sa mga dati mong asawa, mga nabembang mo, putya, pag biglang nagsampa ng kasong bawsi yan, ewan ko na naman, panibago na naman problema sa yan, Norman. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat-ingat ka rin sa mga sasagutin mo kung itutuloy mo man yung interview na yan. Pero for sure, may surprise guest kayo niyan, maniwala ka sa akin. Bigla kang kokornerin yan. Di po pwedeng kayo lang dalawa mag-uusap. Biglang may aakyat niyan, maniwala ka sa akin. Siguradong exciting yun. At magmumukha kang katawa-tawa niyan. At masakit pa nun, baka pawisan ka ng malamig niyan. diba? Meron naman akong may marriage contract nga ako, may kaso pa nga sa akin. Diba? Bahala sila dyan, basta totoo lang. Babakapan natin, lalagyan lang natin ng disclaimer. Tinatanong ako, hindi naman tayo para badira, sasagot lang ako sa katanungan. Okay. No.
So, yun na. Pwede nyo ako i-message sa WhatsApp o kaya sa Viber. Maganda to. Hindi ko pa to ginawa, itong interview na to, wala pa. Supposed to be, dapat last year, 2024, magkakaroon kami ng tanungan ng question and answer ni Sara Balabagan. Hindi natuloy. Kakosa ko yun. Hindi natuloy. Dahil nawala yung aking Facebook. Hanggang ngayon, wala naman akong Facebook na. Sabi ni Adorable Gayo, salamat boss, FLM. Kita-kits. Sige, thank you. At ako'y magpapaalam na rin. Hindi na ako magtatagal. Shoutout sa inyong lahat. Steven Valenzuela, Lelia Ueda, Adorable Gayo, Nico David, Kadaber, na Eli Maurin, Jaja Cap, lahat ng mga taga Hong Kong, si Ben Tumbling, Mark Martinez. Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo. God bless you. God bless you. At kita-kits tayo sa mga interview, sa mga paparating na interview. May mag-i-interview sa akin. Abangan nyo po yan. Sabi ni Kadaber, salamat Norms. Ingat. Ikaw din. Salamat din sa iyo, Kadaber. Ingat ka din. Basta yun po. Abangan nyo yung interview ko kay Adorable Gayo at saka kay Nico David. Okay? Uncut ho yan. Uncut. Pag sinabing uncut, lahat pwede mong itanong. Everything under the moon. Pinagdaanan ko lahat. Pati yung nasa loob ako ng kulungan, tanong nyo na rin sa akin. Sasagutin ko yan. Basta, wala lang kinalaman dito sa mga nangyayari. Yung kaso, yung mga kaso-kaso o mga korte-korte, wala. Yun lang ang off. Lahat, asawa. Sige, mga asawa, yes. Inasawa, yes. Sasagutin ko yan. Pangalan nila. Gusto nyo lahat, pati mga binibang, pangalanan natin. Okay yan. No problem yan. Okay? So, God bless you all. And see you later. Alligator. In a while, crocodile. Bye-bye. Ayan. Ayun, dito na nagtapos yung live stream ni Norman Mangusin, mga kaplastik. At kasado na raw at aantay na lang po yung schedule kung kailan. So, hoping na walang bastusang magaganap sa interview ninyo sa dalawang vlogger na yan. At sana hindi magkatotoo yung mga spekulasyon ko at respetuhin ka bilang isang social media influencer. At bagamat ay kumita ka sa kanila ng 3,375, paldong-paldo. Sulit na sulit. At sana, wala gaya nga ng sinabi ni Boss Yulin Marcos na yung mga nagpapalipad talagang mga bobot tanga yan. Talagang ine-exploit ninyo na humaba pa ang karir ni Norman Mangusin sa social media. Pero ang masakit dito yung mga kaalyado pa mismo ang may pakana na magpatuloy sa mga pagpapalipad para lang mabuhay itong pangalan ni Norman Mangusin sa social media. So wala na. Parang iniisip ko na lang to is part of drama na lang. Parang WWE na lang na alam na natin na hindi talaga personal na away ito. Parang baga drama na lang talaga ito. Hindi na to kapanipaniwala. Kasi kung totoo talagang may altercation tong mga magkabilang panig, bakit kailangan mo makipag-usap sa kaaway na pwedeng ikasama rin ng grupo ng iba, grupo ng kaliwa, grupo ng kanan? Pero wala Social media influence, social media tayo Talagang uso ang balimbingan at uso ang uso talaga yung mga cloud chasing para lang mapansin ang kanilang mga accounts. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.